Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Posibleng muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon, binabantayan ng FIVOX. Nakataas pa rin sa Alert Level 2. Ilan namang flights kanselado. Higit 50 pulis sa Bamban Tarlac, sinibat, kaugnay sa ni-raid na Pogo Hub. Pagpapalakas sa Armed Forces of the Philippines, muling iginiit kasunod ng patuloy na harassment ng China sa West Philippine Sea. Sa MBC TV correspondents, ilang lumikas na mga residente nagsisibalikan na matapos kumalma ang Bulkang Kanlaon. Sa MBC TV Sports, San Miguel, Meralco maghaharap sa PBA All-Filipino Finals. At sa Showbiz Spotted, Miss Universe 2012 first runner-up Janine Tugonon, soon to be mom na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, patuloy na binabantayan ng FIVOX ang Bulkang Kanlaon matapos nitong pumutok kagabi. Babala ng ahensya, hindi pa rin may aalis ang posibilidad na muli itong sumabog sa mga susunod na araw. Ang buong detalye iyahatid ni Nicole Lopez. Patuloy ang monitoring ng FIVOX sa Bulkang Kanlaon sa Negros matapos itong sumabog kagabi. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, bagaman hindi na nasundan pa ang explosive eruption kagabi, kailangan pa rin nila itong bantayan dahil posibleng sumabog ito sa mga susunod na araw. Sa ngayon, itinaas at pananatilihin ng FIVOX ang Alert Level Status 2 sa Kanlaon hanggang sa hindi mababago ang mga tinitingnan nilang parametro. But we are looking at three scenarios. So kung yung monitoring parameters natin are sustained or maintained, pwedeng magkaroon ng phreatic and short-lived explosive eruptions in the next few days. Opo. Now, if this will happen, alert level 2, kasi we raised alert level 2 yesterday from 1 to 2, yung alert level 2 will be maintained until such time na yung monitoring parameters natin will significantly change. Now, the second scenario would be kapag yung monitored parameters natin ay lalala or mag-worsen, magmatic eruption may happen. Then we have to raise the alert level from alert level 2 to alert level 3. Idinetalye naman ni Bacolcol na nagparamdam ulit ang Bulkang Kanlaon matapos ang 7 taon nang huli itong sumabog noong December 20, 2017. Sabi ng FIVOX Director, bihira sumabog ang Kanlaon hindi tulad ng Bulkang Taal na madalas. Gayunpaman, pinag-iingat ng FIVOX ang mga residente at pinayuhang iwasan ang 4-kilometer permanent danger zone kasabay ng pagsusuot ng face mask. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay na balita, apektado ang nasa 5,000 pasahero matapos kanselahin ang nasa higit 60 domestic flights kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Ang buong detalye sa naturang canceled flights, ibabalita ni Alia Ikatlo. Kanselado ang ilang biyahe ng eroplano ngayong araw dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, as of 9:45 a.m., 66 na flights na ang kanselado habang higit 5,000 mga pasahero naman ang apektado. Batay sa huling ulat, kanselado ang ilang biyahe ng Cebu Pacific, Manila papuntang Iloilo at Bacolod, Davao papuntang Bacolod, Cebu pa Iloilo at General Santos City. Nag-anunsyo rin ng canceled flights ang Philippine Airlines Express. Ito ay ang mga biyaheng Manila papuntang Cebu, Bacolod, Iloilo at pabalik.
at ang mga biyahe sa pagitan ng mga nabanggit na lalawigan. Apektado rin ng Sebgo flights ang biyaheng Cebu papuntang Bacolod, Pagadian, Ozamis, Tacloban at pabalik. Maging ang ilang biyahe ng AirAsia ay kanselado. Ito ay ang Manila papuntang Cebu, Bacolod, Iloilo at pabalik. Para sa MBC TV Network News, ito si Aliyah Ikatlo, Sama-sama Tayo, Pilipino. Samantala, sa katatanggap lamang po na ulat mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ay formal na pong naibalik ang operasyon ng Bacolod-Silay Airport as of 11 a.m. today. Kaya po ang counter ng Cebu Pacific ay ganap na rin pong binuksan ng 11 a.m. at binuksan na rin po ng 11:30 a.m. ang counter ng Philippine Airlines. Inabisuhan po ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kani-kanilang airline company. Magandang tanghali Pilipinas! Para sa ating ulat panahon ngayong Martes, June 4, 2024, batay sa latest satellite image ng Pag-asa, may mga linya ng kaulapan na namataan sa Hilagang Luzon. Ito po ang frontal system na siyang magdadala ng maulang panahon sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Abra at Apayao. Kaya huwag po kakalimutang magbaon ng payong. Inaasang kikilos pababa ang axis ng frontal system na ito. Kaya naman magiging maulan din sa probinsya ng Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region sa mga susunod na araw. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, may banta pa rin ng localized thunderstorms na tatagal ng 30 minutes hanggang 2 oras. Pero agad din naman itong huhupa at muling iiral ang maalinsangang panahon, lalo na sa tanghali. Samantala, inaasahan naman ang pagbabalik ng bugso ng hangin habagat na siyang magdudulot ng mga pagulan sa western portion ng Kapuluan bago matapos ang linggong ito. At para naman sa mga kababayan nating mangingisda, wala pong nakataas na gale warning ang Pag-asa kaya naman banayad at katamtaman lamang ang magiging lakas at taas ng mga alon sa ating baybayin. Sa Legazpi City, Zamboanga, Metro Davao at maging dito sa Metro Manila, maglalaro ang temperatura mula sa mainit pa rin 26 to 34 degrees Celsius. Habang sa Tacloban naman, asa ng init na mula 27 to 33 degrees Celsius. Samantala sa iba pang balita, alas 8 kagabi noong itinaas sa Alert Level 2 ang Mount Canlaon sa Negros Province, matapos itong makapagtala ng 5,000 meter na phreatic eruption kagabi. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang Alert Level 2 ay tumutukoy sa moderate level of volcanic unrest. Ibig sabihin, may nakikitang abnormality sa level ng volcanic earthquakes, temperatura, volcanic gas concentrations, steam at maging ashfall, tulad ng naitala kahapon sa ilang bahagi ng Negros Province. Kasabay nito, pinayuhan ng mga otoridad ng mga residente na pansamantala munang lumikas, lalo na yung mga nasa loob ng permanent danger zone ng Mount Canlaon. Para sa mga pinakuling balita sa aktibidad ng bulkan, manatiling nakatutok dito lamang sa MBC TV Network News. Muli, ito po si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sinibak naman sa serbisyo ang nasa higit 50 Bamban Police sa Tarlac. Ito'y makaraang salakayin ng mga otoridad ang isang Pogo Hub na naiuugnay kay Mayor Alice Guo dahilan para halos maubos ang buong pulisyan ng Bamban. Narito ang report ni Edniel Parosa. Sinibak na ang halos buong tauhan ng Bamban Municipal Police Station sa lalawigan ng Tarlac. Ayon sa dalawang magkahiwalay na source ng PNP Press Corps, inalis na sa pwesto ang mga pulis kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa isyu ng ni-raid na pogo sa lugar. Kabilang dito ang higit sa 50 pulis na pinalitan umano sa pwesto kahapon para isailalim sa training. Sabi ng isa sa mga nakausap na general ng media, galing sa mga karatig na bayan ng mga ipinalit na pulis sa kani-kanilang pwesto. Pero hindi kasama sa mga sinibak ang bagong hepe ng Bamban PNP. Nakatatalaga lamang umano sa pwesto pagtapos ng raid sa pogo nitong entrada ng taon. Bago ito, pinatawag din ng Office of the Ombudsman ng preventive suspension ang kontrobersyal na si Mayor Alice Guo at ilang miyembro ng Sangguniang Bayan. Batay ito sa isinumite o isinampang kaso ng Department of the Interior and Local Government kung saan nakitaan umano ng mga seryosong implikasyon at paglabag sa batas ang nasabing alkalde. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kabila naman ng pagbabalik operasyon ng ilang power plant, nananatili pa rin umanong mababa ang reserba ng kuryente sa Luzon Grid.
Ayon sa Department of Energy, gayunpaman at tiniyak ng ahensya na hindi na raw madaragdagan pa ang insidente ng power outage sa mga planta. Ang buong detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Nananatili pa ring mababa ang reserba ng kuryente sa Luzon ayon yan sa Department of Energy. Base sa huling datos mula sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, muling itataas sa yellow alert ang Luzon Grid bukas, 5 ng Hunyo 1 hanggang alas 5 ng hapon at alas 6 hanggang alas 12 ng gabi. Ayon sa panayam ng DZRH kay DOE Assistant Secretary Mario Marasigan, bagamat tumataas ang kapasidad na mag-supply ng kuryente dahil sa pagbabalik ng ilang mga planta sa serbisyo, nananatili pa ring manipis ang reserba nito. Sa ngayon kasi, humigit kumulang 24 na planta raw ang hindi pa rin nag-ooperate. Ayon sa tala ng NGCP, 16 ang nananatiling nasa force outage, habang 4 ang derated at tumatakbo sa mababang kapasidad. Ayon kay DOE ASEC Marasigan, patuloy naman ang pagmamonitor nila sa mga plantang naapektuhan ng nakaraang bagyo, pati na rin sa mga hydropower plant. Ngunit sa kasalukuyang tala, kulang pa rin ang naimbak na tubig para makapag-generate ito ng kuryente. Bagamat inaasahan ng ahensya na hindi na madagdagan pa ang mga bumibigay na planta. Yan po ang aming sinusubaybayan. Sinecheck po namin yung lahat ng mga planta. Nakikipag-coordinate po kami sa mismong operator na ng planta para malaman natin yung status po ng operation nila. Dagdag pa niya, mayroon ng nakalinyang bagong planta na may kakayahang mag-produce ng 4,000 megawatts. Nagsisimula na umano ang mga testing at commissioning ng mga nasabing planta na nakakalat sa Cagayan at Central Luzon. Inaasahang magsimula ang operasyon nito sa katapusan ng taon. Paninigurado ng kalihim, sakaling magbukas ang mga plantang ito, mas magiging stable na ang supply ng kuryente at sakaling hindi na magtaas ng yellow alert sa susunod na taon. Sa ngayon, pinaghahandaan ng ahensya ang pagpasok ng La Nina kasabay ng pagbaba ng demand dahil sa bumababang temperatura sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng basketball, papalapit ang finals ng PBA Season 48 Philippine Cup. At ang ating matutunghayan, tapat ang defending champions at Philippine Cup Finals newbies. Susubukan ng Meralco Bolts na makuha sa San Miguel Beermen ang titulo para sa All-Filipino Conference. Ang buong detalye tutukan sa report na ito. Sa mahabang serye ng PBA Season 48 Philippine Cup, 2 team na lang ang naglalaban para sa titulo. Tapatang champion San Miguel Beermen at Meralco Bolts ang matutunghayan natin sa Best of 7 Final Series bukas, June 5. Matatandaang sa nakalipas na isang dekada, pinagharian ng Beermen ng 6 sa 8 All-Filipino Conference title sa pangungunayan ni Junmar Fajardo, Chris Ross at Marshall Lassiter. At susubukan pang ipagpatuloy ng defending champions ang kanilang impressive run matapos masweep ang rain or shine sa Best of 7 semifinals. We did a lot of scrimmages and a lot of talking to what to do in case Ginebra or if Meralco wins. So we were kind of okay in this 11-day break. But but I'm just scared that we just might be rusty. But we'll see on Wednesday. Habang ang Meralco Bolts susubukang ituloy ang ginawang kasaysayan matapos makatapak sa championship round ng nasabing conference sa kauna-unahang pagkakataon, kasunod ng clash kontra playoffs rival na Barangay Ginebra. We have a lot of respect, like I said, para sa organization ng San Miguel. A lot of classy guys over there, led by Junmar. Humble guy, probably goat of the PBA. You could argue it's him or Ramon Fernandez, right? But all around, it's just not Junmar. I think they're a good team. We know that, we respect that, but at the same time, we believe in our guys. Coach Nenad keeps on preaching that. I personally believe that we have enough. It's not going to be easy. We've been practicing hard through a lot of the past few months, different tournaments where we always get everybody ready to play, and it's evident. If you look at us, it's just not Raymond and Brandon. Samantala, narito ang schedule para sa PBA Season 48 Philippine Cup Finals. Sa aking pagbabalik alas Pilipinas men, bigo sa laban kontra Bahrain. Magpapaalam na sa pangarap na AVC title. Para sa detalye, tutok lang sa MBC TV Network News.
Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Pagtutok umano ng baril sa mga Chinese sa Ayungin Shoal, itinanggi ng AFP. Pagpapalakas sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas, isinusulong sa matatag agenda ng Marcos administration. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Men, bigo sa laban kontra Bahrain. Alas Pilipinas, magpapaalam na sa AVC title. At sa Showbiz Spotted, Miss Universe 2012 first runner-up Janine Tugonon, soon to be mom na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang umano'y pagtutok nila ng baril sa mga Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ayon sa inilabas nitong pahayag, rules of engagement lamang na maituturing ang paghawak ng armas sa posteng binabantayan nila. Nagbabalik si Edniel Parosa. Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na tinutukan ito ng baril ang mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sa opisyal na pahayag ng AFP, tinawag nitong bahagi ng Rules of Engagement ang paghawak ng armas ng mga sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, provocative at delikado ang paglapit ng CCG sa nakasadsad na naval outpost ng Pilipinas kaya nakaalerto ang mga sundalong Pilipino. Reaksyon ito ng AFP sa akusasyon ng Chinese state media na tinutukan ng baril ang mga CCG personnel sa inaangkin nitong teritoryo. Pero maging ang sarili nitong video ay hindi naman ipinapakita ang reklamong gun-pointing incident. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo Pilipino. Muling iginiit ni Senator J.V. Ejercito ang pagpapalakas sa Armed Forces of the Philippines kasunod ng patuloy na harassment ng China sa ating mga sundalo sa West Philippine Sea. Ito'y matapos harangin ng China Coast Guard ang mga supplies para sa ating mga tropa sa BRP Sierra Madre. Narito ang ulat ni Raymond Dadpaas. Pinamamadali ni Senador J.B. Ejercito ang pagpapalakas sa ating Armed Forces of the Philippines. Ito'y kasunod ng patuloy na agresibong ginagawa ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon kay Ejercito, kailangan nating protektahan ang ating karagatan, palakasin ang ating depensa at tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Kinundinan nito ang pinakauling ginawa ng China Coast Guard na harangin ang mga supplies para sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hiwalay pa ang pakikialam sa evacuation ng mga may sakit na tauhan ng Philippine Marines. Hindi makatawang gawain ito ng China na lalong nagpapataas sa tensyon sa West Philippine Sea. Nanawagan naman si Senador Juan Edgar Nosani Angara na itigil ng mga agresibong gawain sa West Philippine Sea ng bansang China. Kailanman ay hindi Pilipinas ang nagpasimula ng gusot para kumilos ng hindi maganda ang mga tauhan ng China Coast Guard. Hinimok ni Angara ang Malacanang na kumilos ng naaayon sa ikinikilos ng China para maprotektahan ang ating mamamayan. Iginit naman ni Senador Jinggoy Estrada na dapat lang kondinahin hindi lang ng Pilipinas, kundi ng international community ang hindi makataong gawain ng China. Para kay Estrada, ito ang panahon upang ipakita natin ang ating todo suporta sa mga tauhan ng militar dahil sa kanilang katapangan at dedikasyon sa trabaho, matiyak lang ang seguridad ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino. Isinusulong naman ang pagpapalakas ng education sector ng bansa sa ilalim ng matatag agenda ng Marcos administration. Ayon sa Pangulo, hindi matatawaran ang ambag ng mga guro sa paghubog sa mga kabataan at nararapat lamang na bigyang pansin ang kanilang mga hinaing. Tutukan natin ang ulat ni Arnold Herrera. Maging proactive at hindi reactive.
Ito ang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos matapos nitong pirmahan ng Kabalikat sa Pagtuturo Act na naglalayong pataasin ang allowance ng mga guro mula 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos kada taon. Bahagian niya ito ng Make Relevant, Accelerate Services, Take Care of Learners and Give Support to Teachers o Matatag Agenda na tumutugon sa mga hamong kinakaharap ng Philippine Education System tulad ng kakulangan ng suporta sa mga guro na kinilala nito bilang mga bayani. Teachers are the unsung heroes of our society, of any society for that matter. They toil and burn the midnight oil. They teach our children not for money nor for prestige. They serve our country each day by teaching our children the basic foundations to make them responsible and productive citizens. Sa ilalim ng Matatag Agenda, layon ng Department of Education ang pag-decongest ng basic education curriculum, paghasa sa basic math at reading skills ng mga bata, paglikha ng karagdagang classrooms, at pagbibigay ng access sa learning materials at internet connection, lalo na sa mga liblib na lugar sa bansa. Labis naman ang pasasalamat ng Chief Executive sa naging mabilis na aksyon ng Kongreso para maisakatuparan ang isa sa mga pangunahing layunin ng Matatag Agenda. Matatandaan na ang pagpapalakas ng Philippine Education System ang isa sa mga ipinangako ng Pangulo noong magsimula ang kanyang termino noong 2022. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa iba pang balita, pinag-aaralan pa ng Department of Transportation ang proposal ng San Jose del Monte City, Bulacan na alignment sa ginagawang Metro Rail Transit Line 7. Hinaing ng alkalde, maraming business owners ang masasagasaan ng kasalukuyang rutang tatahakin ng naturang proyekto. Narito ang balita ni Val Gonzales. Wala pang pinal na desisyon ng Department of Transportation kung pakikinggan ang panukala ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte City sa Bulacan na pagbabago sa ruta ng itinatayong MRT-7. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas, sinabi ni Transportation Assistant Secretary Georgette Aquino na 3 ang proposal na ito mula sa San Jose del Monte City, DOTR at contractor na isinasa ilalim sa review ng ahensya. Una nang nakipagpulong si San Jose del Monte City, Bulacan Mayor Arthur Robes kay Secretary Jaime Bautista para iparating ang sentimiento ng mga residente, lalo na ang mga business owners at iba pang mga stakeholders na maaapektuhan sa rutang tinatahak ngayon ng nabanggit na train system. Ang huling 2 station ng 14 station na MRT-7 ang may question sa tinatahak na ruta. Pinopropose naman po ng San Jose del Monte is ilihis ng konti kasi sa tingin po nila para maging mas beneficial sa kanilang mga constituents. So ito po ang ating pinag-aaralan. Ang concessionaire naman po natin sa MRT-7 sa San Miguel, sila naman ay nagsagawa naman ng kanilang mga feasibility studies naman din po, no? Ridership study. So kasama po yun, titingnan na rin po nila yung pinopropose po na bagong. Sabi ni Asek Aquino, nakatakda ang joint inspection ng DOTR, contractor na San Miguel Corporation at LGU tungkol dito ngayong buwan ng Hunyo. Sa public consultation na isinagawa ng mga stakeholder kasama mga residente ng San Jose del Monte City, pinangangambahan nilang idudulot na traffic congestion at epekto sa pagdadala ng mga produkto kapag itinuloy ang itinatahak na ruta. Gayunpaman, sabi ni Asek Aquino, magiging operational na ang 12 stations ng MRT-7 bago matapos ang taong 2025. Ang MRT-7 ay 22 kilometrong train system na mayroong 14 na istasyon na magmumula sa North Avenue sa Quezon City patungo ng San Jose del Monte City sa lalawigan ng Bulacan. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Magpasiklab sa global stage noong Miss Universe 2012, motherhood naman ang haharapin ng dating beauty queen na si Janine Tugonon. Ito ang nakumpirma matapos i-anunsyo ng US-based model ang kanyang pagbubuntis. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito.
Soon-to-be mom na ang dating beauty queen na si Janine Tugonon. Sa Instagram, inanunsyo ni Miss Universe 2012 first runner-up ang kanyang pagbubuntis, kalaki pang ilang pictures flexing her growing baby bump. Ayon kay Janine, excited na sa new season ng kanyang buhay ay girl daw ang kanyang paparating na little bundle of joy. Agad namang bumuho sa mga pagbati mula sa kapwa nito beauty queens gaya ni Pia Wurtzbach, Gazini Ganados, Ariel Arida, Lara Higaman at Shamsi Supsup. And speaking of her pageant sisters, ang ilan sa mga ito nakabonding niya lang kamakailan. Matapos ang kanyang success sa pageant scene, mahigit isang dekada nang nakalipas, pagmamodelo ang pinasok nitong karera at tuluyan ang nanirahan sa Amerika, kung saan taong 2016 nang maging kauna-unahang Filipina ito na nakasama sa isang Victoria's Secret commercial. At sa aking pagbabalik, aktor na si Patrick Garcia, proud dad sa kanyang 11-year-old daughter na kabilang sa backup dancers ng South Korean superstar na si IU. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Ganap na pagsasabatas sa mga motorcycle taxi. Ipinanawagan ng isang ride-hailing app. Sa MBC TV correspondents, ilang mga lumikas na residente nagsisibalikan na matapos kumalma ang bulkang Kanlaon. Sa hoy, bawal yan, 7 arestado sa ilegal na pagtatap ng tubig. Kakaharaping kaso ng mga suspect. Alamin. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas men bigo sa laban kontra Bahrain. Alas Pilipinas magpapaalam na sa AVC title. At sa Showbiz Spotted, anak ni Patrick Garcia, kabilang sa dancers ng K-pop star na si IU noong concert nito sa Pilipinas. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nanawagan ang isang ride-hailing app sa ganap na pagsasabatas sa mga motorcycle taxi sa bansa. Ayon sa CEO ng Angkas, mahalagang maaprubahan ito kaagad upang matiyak ang kaligtasan ng mga commuter maging ang benepisyo nito sa mga rider. Ang mga detalye ihahatid ni Kyle Bulyas. Ipinanawagan ng motorcycle taxi service provider na Angkas ang agarang pag-aproba sa batas para ipormalisa ang operasyon ng mga MC taxi sa bansa. Sa panayam ng DZRH, sa CEO ng Angkas si George Royeca, sinabi nitong inaantay na lamang matapos ang ulat mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay ng pilot testing ng nasabing programa. Ayon kay Royeca, mahalagang maaprobahan ito para matiyak hindi lamang ang kaligtasan ng mga pasaherong gumagamit ng MC taxi, kundi pati ang mga benepisyo ng mga driver nito. Dapat lahat ng motorcycle taxi sa buong Pilipinas na gustong makisali dito o makidalo sa pag-ooperate ng motorcycle taxi, ma-ensure natin na we keep to the standard. Kasi alam niyo naman po, motorsiklo, exposed po tayo dyan. So talagang kailangan po marami tayong ginagawa, hindi lang po sa training, pati rin po sa emergency response team natin, pati rin po dun sa customer support natin, pati yung patuloy po na training ng ating mga motorcycle taxi driver. Sabi pa ni Royeca, napatunayan ng matagumpay ang pilot testing ng programa dahil marami anyang mga habal-habal driver ang nagpasya ng maging MC taxi driver. Matatandaang sinabi ng LTFRB na tinerminate na ng technical working group nito ang data gathering na inumpisahan noon pang 2019 pero magpapatuloy pa rin aniya ang MC Taxi program. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsisibalikan na sa kani-kanilang tahanan ang ilan sa mga lumikas na residente matapos ang pagkalma ng bulkang Kanlaon sa Negros. Yan at ang iba pang mga rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Ang abiso ni Mayor Jose Chubasco Cardenas sa mga residente ng lungsod ng Kanlaon
kasunod ng phreatic eruption ng Bulkan Kanlaon kagabi. Ayon kay Cardenas, mayroong 2 mga evacuation centers ang lungsod na itinalaga. Dagdag pa ni Cardenas, wala namang karagdagang activities ang sitwasyon ng bulkan, subalit hindi magkumpiyansa ang publiko. Sa bawat barangay ang mayroong 120 na mga nakadisposisyon na mga family food packs at 10,000 pa ang karagdagang food packs mula sa regional office ng DSWD. Mismo si DSWD Rex Gatchalian at Governor Chaco Sagabarya ang bumisita sa mga evacuation centers kaninang umaga sa lungsod ng Canlaon, habang ang mga pananim sa lungsod ng La Carlota, Negros Occidental ang apektado ng asopre. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, sama-sama tayo Pilipino. Bumisita sa Davao International Airport noong nakaraang araw si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Personal na inspeksyon ng opisyal ang check-in lobby, international at domestic pre-departure area at mga comfort room. Kabilang sa mga tinignan ni Secretary Bautista ay ang 500 brand new postcard na kamakailan lang ay binigay ng Davao Phil Chinese Multisectoral Association noong Mayo 27. Sa kabuuan, mayroon ng 739 postcard sa Davao International Airport na maaaring gamitin ng mga pasahero. Para sa MBC TV Network News, ito si Jules Soder. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakatakdang magsagawa ng job fair ang tanggapan ng Department of Labor and Employment o DOLE Regional Office 1 sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon, kasabay ng paggunita sa ika-126 Declaration ng Kalayaan ng Bansa. Inanunsyo na rin ang tanggapan kung saan ang mga lokasyon naggaganapin ang aktibidad sa June 12. Sa Pangasinan, nakatakda itong isagawa sa 2 mall na matatagpuan sa Calasiao at Rosales. Inilabas na rin ang tanggapan ng listahan ng mga trabaho na maaaring matipuhan ng mga job seekers, kabilang ang mga kumpanyang makikisa. Bilang ng kailangan sa isang posisyon at kung saan ang delegasyon ng mga trabahong available. Paalala ng DOLE na mainam na ihanda na ang revised resume at dalhin pati na rin ang iba pang mga application requirements. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Formal na nagbukas kahapon ang Agri-Tourism Trade Fair sa probinsya kung saan mabibili ang mga produktong lokal mula sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ang nasabing aktibidad ay inorganisahan ng provincial government na kasalukuyan nasa Capitol Grounds. Highlight ito ng Sikanibaba Festival 2024 bilang bahagi ng 59th founding anniversary ng Northern Samar. Makikita ang nagagandahan ng mga booth at mga produktong lokal sa probinsya mula sa mga magsasaka. Maliban sa display ng agricultural products, ang Agri-Tourism Trade Fair nagsisilbi rin na canvas sa creativity ng Nortehanon. Kabilang dito ang 24 local government units ng Northern Samar. Ang programa ay bahagi rin ng isinusulong ng provincial government sa agriculture, tourism at trade daan sa economic growth. Nagsimula ito kahapon at magtatapos sa June 19. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Marami sa atin pamilyar lamang sa pagkakabit ng jumpers sa kuryente. Ang hindi alam ng iba, pwede rin itong gawin sa mga linya ng tubig. Ito ay tinatawag na water tapping at kadalasan nauuwi sa water shortage. Gaya na lamang ng nangyari sa Baseco sa Maynila. Ang buong detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Arestado ang 7 lalaki. Ang isa sa kanila, huling-huli pa sa aktong nadatnan ng otoridad sa loob ng manhole na ilegal na nagtatap ng tubig sa Baseco compound sa Maynila. Ang mga suspect, responsable umano sa paggawa ng isang sistema ng pagnanakaw ng tubig. Pinagbubutas ng grupo ang main pipeline ng Maynilad kung saan nakakabit ang iba pang maliliit na tubo na nakakonekta raw sa kanilang mga customer. Ayon sa ulat, sinisingil nito ang mga kliyente ng 4 hanggang 6,000 piso. Nakapagkabit na raw ito ng ilegal na koneksyon sa halos 3,000 kabahayan. Ang resulta, ang mga paaralan, ospital at mga residente na may legal na metro at nagbabayad ang siya namang nawalan ng water supply. Nakasaad sa Republic Act No. 8041 o ang National Water Crisis Act of 1995.
Ang pagtatap o ang paggalaw at pagkabit ng kahit anong koneksyon sa mga water lines ng mga water service provider nang walang pahintulot ng kinauukulan ay isang krimen. Ayon sa Maynilad, hindi lamang nito nababahiran ang integridad ng serbisyo ng kumpanyang sangkot. Ngunit isa rin itong banta sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Ang sinumang mahuling gumagawa nito ay maaaring patawan ng pagkakakulong na 6 na buwan hanggang 2 taon at multa na doble sa halaga ng tubig na ninakaw nito. Samantala, sa kaso ng mga naaresto sa Baseco, kung mapatunayan na ang mga tubig na ninakaw ay ibinenta pa at pinagkakitaan, ang mga sangkot ay maaaring makulong ng 6 hanggang 12 taon. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Para sa mga kababayan natin dyan na mahilig mag-shopping, siguradong magugustuhan ninyo ang Shoppers Bazaar na makikita saan pa nga ba, kundi sa engranding selebrasyon ng mga piyesta sa Pilipinas, ang Aliwan Fiesta. Alam kong marami na ang sabik, kaya naman balikan muna natin ang ilang mga produktong Pinoy na naging bida sa Aliwan Fiesta 2023. Panoorin yan sa report na ito. Ang Aliwan Fiesta ay hindi lamang lugar para ipagdiwang ang iba't ibang festival sa Pilipinas. Maliban sa tagisan ng talino, ganda, pagkamalikhain, pag-indak at pagpapakita ng iba't ibang kultura, ang selebrasyon na ito ay panahon kung saan ang mga lokal at dayuhang turista ay matitikman ang masasarap na pagkain at makapamimili ng mga espesyal na produktong sumasalamin sa mayamang kultura ng mga Pilipino. Kaya naman sa pamamagitan ng Shoppers Bazaar na naging bahagi na ng taunang Aliwan Fiesta sa pangunguna ng MBC Media Group, 3 araw na magiging bukas sa publiko ang iba't ibang booth. Alok ang mga produktong bida sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa mga nagdaang taon, ilan sa mga kadalasang makikita rito ay ang mga sapatos, alahas, accessories at iba't ibang klase ng pagkain. Halimbawa na dyan ay ang mga paboritong pagkaing Pinoy, nakakanin, mga kutkutin gaya ng mani at cornic. Bida rin syempre ang putok-batok na chicharon, iba't ibang uri ng palaman at syempre ang dinarayong vegan empanada. Magandang lugar din ito sa mga gustong mag-uwi ng souvenirs dahil mabibili rin sa Shoppers Bazaar ang mga pitaka, bag, kwintas at bracelet na talaga namang tatak Pinoy. Halos nandito na nga ang lahat mula sa palamuti sa mga bahay, kwarto o opisina. Naging tampok din sa nasabing tiyangge ang mga furniture na gawa mismo ng ating mga kababayan na mula sa mga probinsya. Yan at ang marami pang pangyayaring dapat nyong abangan sa paparating na Mother of All Fiestas. Kaya naman inaanyayahan ng lahat sa darating na June 27 hanggang 29 para makiisa sa engranding selebrasyon ng mga pista, ang Aliwan Fiesta. Para sa mga interesadong sumali sa ating bazaar, maaari lamang tawagan si Teresa Rivas sa mga numerong nasa screen. At yan muna po ang aking Aliwan Fiesta 2024 report. Ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayong makiisa, makisaya. Dahil ang pistay, narito na. Kita-kits po tayo sa Aliwan Fiesta. Sa mundo ng volleyball, bigo ang Men's Alas Pilipinas na makuha ang una nitong panalo sa 2024 ABC Challenge Cup. Matapos kasi ang opening loss kontra China, muli itong natalo sa kamay naman ng host team na Bahrain. Ang mga pangyayari tutukan sa report na ito. Tinapos ng kupunan mula Bahrain ang pag-asa ng Men Alas Pilipinas para makuha ang titulo sa 2024 ABC Challenge Cup for Men. Bagamat nagpakita ng matinding effort ang kupunan with 18-25 sa first set, close 23-25 sa second at 20-25 sa third. Hindi ito naging sapat para makabawi mula sa isa pang pagkatalo sa kamay naman ng China sa opening ng tournament. Sa unang set, bagamat kinakitaan ng sense of urgency ang nationals, natapatan pa rin ito ng 2023 edition silver medalist Bahrain after shattering 12-all deadlock, turning it to 22-15 lead. Sa second set, hindi na nalalayo ang larong ipinakita ng Alas sa kalabang kupunan sa pangungunayan ni Owa Retamar, Mark Espejo, Jao Umandal, Kim Malabunga at Jade Disquitado. At sa deciding set, parehong nagpakita ng magandang balanse ng depensa at opensa ang Bahrain.
even charging a 22-18 lead, which gave them a game win. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Last Saturday, ginanap sa bansa ang concert ng K-pop star na si IU. At kabilang sa mga nagsilbing dancer sa sold-out show ng singer ay ang 11 taong gulang na anak ni Patrick Garcia. Ang proud dad moment ng aktor at performance ni Michelle is ating silipin sa Showbiz Report na ito. Proud dad ang aktor na si Patrick Garcia ng ibida ang pagiging dancer ng kanyang anak sa nagdaang concert sa bansa ng South Korean superstar na si IU. Ang 11-year-old daughter ng aktor na kabilang sa junior dancers sa naturang concert na ginanap sa Philippine Arena ay si Michelle Celeste. Una rito, ilang pictures din noong araw ng kanilang final rehearsal ang shinare ni little girl. Mensahe naman ni Patrick sa kanyang daughter, "This is only the beginning." Habang para naman kay Michelle, isaan niyang moment she'll forever remember ang pagkakataong makasama sa isang stage si IU na nagpasikat ng mga kantang H, You and I, Through the Night at Love Wins All kung saan bumida rin sa music video nito ang BTS member na si V. Samantala, maliban kay Michelle, ang mag-asawang Nika at Patrick Garcia na ikinasal noong 2015 ay mayroon pang 3 anak. Para sa MBC TV Network News, ito po ang iyong Showbiz Angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa'yo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel, Matchpoint Mili at Rovic. Bago tayo magtapos, katulad nga ng report ni Rovic kanina, June na naman at ibig sabihin, aliwan season na. Ang pinaka-inaabangang tagisan ng mayamang kultura ng lahing Pilipino. Kaya naman, inaanayahan namin ang lahat sa darating na June 27 hanggang June 29. Sama-sama tayong makiisa, makisaya dahil ang pistay narito na, ang Aliwan Fiesta 2024. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Sa ngalan ni Karen Oyong, ako po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin na nationwide at ating mga show radio stations sa mga Visayas at Mindanao. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Magandang umaga sa Pilipinas. Ako po si Deo Makama. Pinauhan dito pa rin po sa DZRH Operation Tulong.